Maulang panahon na naman mga kananay. Tag-ulan season na naman nga talaga mga kananay. Sunod-sunod na naman nga ang mga pagdating ng mga low pressure o mga bagyo ngayong panahon. At kapag ganito nga ang panahon na tag-ulan season ay nako naman talagang napakasarap nga kumain at kung ano-ano na naman nga ang pumapasok sa ating isipan na at madalas nating tanong ano naman kaya ang masarap na ating kainin. At dahil meron naman nga akong tirang saging kanina na tira namin kanina sa pang-ulam. Ang umagahan kanina kaya eto iluluto ko na nga ng banana cue para may masarap naman na merienda. Dahil natapos ko naman na nga balatan at hiwain itong mga saging ay puumpisahan ko na nga rin magprito nitong mga saging na ito. Eto nga tagsalang na nga ako ng kawali dito sa aking kalan. At nung uminit na nga yung aking mahiwagang kawali ay naglagay na nga rin ako ng mantika. Pagkatapos uminit nga ng mantika na aking inilagay ay di isa ko na nga din ilagay itong mga saging. Di rin naman karamihan nga itong aking iluluto. Dalawang salang nga lang ito sa kawali. At kung nagtataka naman kayo kung bakit nga hiniwa ko pa itong saging sa gitna at kakaiba nga itong aking ginawa ay para sa akin nga ay mas mabilis nga maluto kapag hinati sa gitna. At bukod pa nga ron dahil nagtitipid at nagbabudgeting ang inyong kananay para naman may babudget charis. Mas makakatipid kasi sa mantika kasi hindi mo na nga kailangan dagdagan at damihan nga yung mantika ang ilalagay mo sa kawali pag hinati mo nga yung saging. Ganong palan nga din ay hindi masyadong mamantika yung ating ipinipritong saging. Malaya nga akong kumilos ngayon dahil nga natutulog yung kambal kaya sinasamantala kong magluto. Eto nga at naluto ko na nga lahat yung mga saging kaya eto. Yung huling salang nga ay hindi ko na nga hinangot. Ito't nilalagyan ko na nga ng mga asukal. Sa nga ang banana cue sa merienda na hindi nga mahirap gawin at hindi mahirap lutuin. At hindi nga rin siya magastos kaya napakatamang tama ito sa mga katulad kong nanay na mga nagtitipid na katulad ko. Imagine asukal at mantika lang ang kailangan mo at saging ay nako. Talaga namang pak na ang merienda at solve na solve ka na. Eto nga at luto na nga yung unang salang at okay na nga rin yan. At kapag nagluluto nga ako ng banana cue ay hindi ko nga dinadamihan ng asukal. May mga sugat nga yung mga kambal sa paa kaya iniiwasan ko nga masyado sa matamis. At alam din naman nating lahat ng sobra ay hindi nga maganda. Dahil nga kanina habang nagluluto nga ako ng banana cue at piniprito ko yung saging ay ito at inasikaso ko na rin nga itong mga piprituhin kong pang-ulam nga namin nga yung hapunan. Lulubos-lubusin ko na nga rin at sasamantalahin habang masarap pa nga itulog ng kambal ay matapos ko na nga rin itong aking pagpipirito at pagluluto nga nitong aming pang-ulam. Meron nga din ako ditong balatong na ipang-aabraw ko nga mamaya para din sa hapunan at ay nako mga kananay sinasabi ko sa inyo sasahugan mo lang yan ng tinapa o kaya naman yan ng piniritong isda ay talaga namang magkakatalo na at talaga namang napakasarap na naman ang ating kain yan. Masasabi ko talagang super blessed naming mga nakatira dito sa probinsya dahil hindi na kailangang lahat ay bilhin. May sipag ka lang at may tiyaga ay talaga namang makakaraos at makakaraos din. At sa tulong na nga din ng Panginoon ay talaga namang makakaraos ka sa apang araw-araw. Eto nga at meron na nga din ako ditong tinapay na binili na isang piraso at dahil may tira nga kaming piriritong itlog. Ipapalaman ko na nga lang dyan sa tinapay na yan at mamaya ay paghahatiin ko doon sa para sa dalawang kambal. Dahil may pasok naman ngayon ay wala nga yung aking dalawang anak. Kung kagaya nga ng mga anak ko na hindi nga masailan sa pagkain o pangbaon ay di pa pwede mo na nga rin ganitong ipabaon sa anak mo di kaya naman ay yung banana kayo po pwede na talagang pambaon. Tatambalan mo lang yan ng juice o kaya naman na Milo ay meron na nga silang pambaon. Sayang nga lang at nakapasok na nga dyan yung aking mga anak kaya hindi ko na nga sila nakapabaunan ng mga tinapay at banana cue. Dahil nakaalis naman na nga sila ay pinagbukod ko na lang sila para pagdating nga nila mamaya meron silang merienda. At ewan ko ba mga kananay kung ako lang ba yung may anak na pagdating nga nang galing sa eskwelahan yung mga anak ay parang gutom na gutom nga. At pagkadating at pagbaba nga lang ng bag ay siguradong kaldero na nga agad ang binubuksan at binubuklat. Eto nga mamaya-maya ay hindi ko na nga natiis at nagtimpla na nga rin ako ng kape at ito at magme-merienda na nga rin ako. Dahil pasado alas 3 na rin na nga ng hapon yung mga lagay na yan. Kaya talagang oras na nga rin yan ng merienda. Tara at halina po kayo mga kananay at magmerienda tayo. Siyempre pa dahil blessings nga ito hindi natin kakalimutan magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya naman thank you Lord sa mga pagpapala. Dito na nga rin ako pumwesto sa likuran at sa pinakang kubo nga namin dahil napakaganda nga ng view bukod nga dito sa mga kalat na nagkalat dito. At dahil nasa probinsya kami at nasa tabi nga kami ng bukid kaya napakaganda nga ng mga tanawin dito sa likod bahay nga namin. Napakaaliwala
relax at napaka-peaceful sa pakiramdam. Anyways, ito na nga mga kananay at tikman na nga natin itong ating nilutong banana Q. Sabayan mo pang hanang paghigop naman na mainit na kape ay talaga namang solve na solve ng ating merienda. Yung mga ganitong merienda ang talagang mabigat sa tiyan, tapos talagang kahit konti lang makain ay mabubusog ka na nga. At dahil dyan, hanggang dito na lang muna mga kananay. At kung nagustuhan nyo nga itong aking video at para pa nga sa ibang klase ng video ay huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe. I-follow nyo na nga rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay at please pakishare nyo na nga rin itong aking video. Yun lang. Salamat po sa inyong panonood at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.